Magandang gabi po sa inyong lahat. Napapanahon ang ating ebanghelyo sapagkat nagiging maingay ang pagpapatupad ng diborsyo sa ating bansa. Gayun din naman, sa panahon natin ngayon, napapadalas, dumadami ang mga kakilala nating akala natin may forever, pero hayun, nauwi sa hiwalayan ang kanilang ugnayan. Minsan may nagtanong sa akin, ang sabi niya, Father, bakit po ayaw ng simbahan ng divorce ngayong pumapayag ang simbahan sa annulment? Inanayahan ko po kayo, mga minamahal ko mga kaparokya, gayon din ang ating mga online parishioners, na tignan mabuti yung ating pagninilay upang sigurado ako, meron tayong mapupulot at matututunan patungkol sa mainit na isyong ito sa ating pamayanan at sa ating buhay pananampalataya. Una, ang ebanghelyong inyong napakinggan ay bahagi po ng tinatawag pa rin nating Sermon on the Mount, na kung saan sa mga nakalipas na araw, magpasa hanggang bukas, ang ebanghelyo natin ang marami at mahabang listahan ng mga utos at paalala ni Jesus. At bahagi nga po nito yung pagpapaalala sa kasagraduhan ng kasal. Kaya maliwanag ang unang bagay po na dapat nating matutuhan, ang divorce, gawa ng tao, pero hindi ina-approve ng Diyos. Kaya nga po, sa unang bahagi po ng Ebanghelyo, ang sabi, dahil sa katigasan ng ulo, nung panahon ni Moises kasama ng mga Israelita, kinakailangang magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay. Bakit? Is it because part of the law? No. That took place, that happened because of the stubbornness of the people. Kaya maliwanag, yung pangalawang punto. Ang diborsyo, hindi po yung imbento, kundi ang diborsyo, bahagi ng batas na itinuro ni Kristo. At pangalawa, isang bagay na tinututulan ng simbahan sapagkat ito ang siyang itinuutos ni Jesus. Ano naman po ang pinagkaiba ng annulment? Alam nyo, malaki po ang pinagkaiba po nun. Sa Pilipinas, meron po tayong annulment, pero wala tayong divorce. Ano po bang pinagkaiba? Sa isang simple at madaling maunawaan, ang divorce, nilulusaw yung pagsasama. Parang ganito po yan. Magkaaway kaming dalawa ng misis ko. Parang ang pangit pakinggan. May misis si father. Magkaaway si Sir Ching at ang kanyang mister. Ang sabi ni Sir Ching, dahil magkaaway tayo, maghiwalay na tayo. Yun po yung diborsyo. Dahil hindi lamang magkasundo, maghihiwalay. Pero ano po yung annulment? Ang annulment, ang ibang tawag dito, declaration of null and void. Ibig sabihin, simula't simula pa lamang ng kanilang pagsasama, wala nang naganap na kasal. Bakit? Bakit walang naganap na kasal sa annulment? Maliwanag na sinabi yan ng Ebanghelyo. Binanggit po sa Ebanghelyo yung pagkakaroon po ng malinis na puso. The chastity, not only of the mind or the eyes, but the chastity of the heart. Na kung saan, ito pong chastity of the heart, hindi lamang para sa mga nag-aasawa. Hindi lamang para sa aming mga pari. The chastity of the mind and the heart is also for those who wanted to follow Jesus. Sa Tagalog, mayroong malinis na puso. At kung may malinis na puso, ibig sabihin, sa pagsasama, hindi mo lolokohin ang iyong pakakasalan. Isang malawak na usapin po ito, pero yun po yung pinagkaiba ng divorce at annulment. Sa divorce, magkaaway lamang, hindi magkasundo, maghiwalay. Pero sa annulment, patutunayan ng annulment na simula pa lamang ng kanilang pagsasama, wala nang naganap na kasal.
sapagkat wala ang kalinisan ng kalooban. Pangalawa, ang paghihiwalay ay hindi lamang po simpleng solusyon para sa hindi nagkakaunawaan. Mantakin ninyo, wala pa nga po tayong divorce sa Pilipinas. Marami ng mag-asawa ang naghihiwalay. Kaya ano po bang ibig sabihin ni Jesus? Sa pag-aasawa, malimit natin napapakinggan, hindi isang mainakanin na isusubo kapag napaso ay iluluwa. Sa pag-aasawa, kinakailangan ng malinis na kalooban. Malinis ang puso. Why? Because having a chaste heart, not only following the law, but also glorifying God. Kinakailangan niyo pong maunawaan na ang mga paalalang ito ay hindi lamang upang sa ikaluluwalhati ng kaharian ng Diyos. Na kapag tumupad ka sa batas, God will be glorified, yes. But as we follow the law, glorifying God, nagiging maayos ang ating ugnayan. At yun po yung pinangangalagaan ng simbahan. Sa kasal, kikilalaning mabuti ang pakakasalan. Sa kasal, hindi lamang yung sarili ang mamahalin, kundi sa pag-iisang dibdib. Sabi ni St. Thomas Aquinas, to love is to will the good of the other. Alam nyo, ang gandang explanation po iyon patungkol sa pag-ibig. To love is to will the good of the other. Ibig sabihin, maliwanag pa sa sikat ng araw na sa pag-ibig, ang unang iniisip, hindi ang sarili. Sa pag-ibig, ang unang iniisip, yung minamahal. Meron po kong isang nakausap, 4 yung kanyang asawa. Sabi ko sa kanya, bakit naman 4 ang naging asawa mo? Sabi niya, Father, mahal ko po sila. Sabi ko, hindi ko maaring questionin ang iyong pagmamahal sa iyong 4 na misis, pero hindi natin pwedeng ipagkaila. Mahal mo sila, pero mas mahal mo ang iyong sarili. Maaring oo, mahal mo yung 4 na nanay ng iyong mga anak, pero mas mahal mo ang iyong ego. Mas mahalaga sa iyo ang iyong pride. Kaya maliwanag pa po mga minamahal ko mga kapatid, na ang pagsunod po natin sa batas ni Jesus, ito hindi lamang upang siya'y papurihan. Ang pagsunod natin sa kanyang paalala at batas ay isang daan upang maging maayos ang ating ugnayan. Tabi-tabi po, alam nyo dito po sa ating parokya, no? Yun po yung malimit ko po at palagi ko pong binabantayan. Masaya ako kapag magaling ang choir. Masaya ako kapag maganda magbasa ang mga lektor. Masaya ako pag masipag ang mga tao. Pero ang lagi ko pong tinitignan, kamusta ba ang kanilang ugnayan? Maganda nga ang boses kung marami ka namang kaaway. Active ka nga sa pag-serve, pero wala ka namang kabati. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay hindi lamang simpleng paalala tungkol sa paghihiwalay, hindi lamang patungkol sa pag-aasawa, kundi ang ating ebanghelyo ay patungkol sa pagkakaroon ng malinis na kalooban. It takes a chaste heart not only to follow God, but also it takes a chaste heart so that we can have a harmonious relationship with one another. Kaya po hindi kataka-taka, pag matigas ang ulo, nagkakagulo. Pag ipinipilit ang sarili, nalalagay sa alanganin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, aanyayahan ko po kayo, ipagdasal po natin ang bawat pamilya sa ating pamayanan. Ipagdasal po natin ang mga magulang na piniling bumuo ng pamilya kasama ng kanilang mga anak. Nawawag sana lamang nilang mapagtagumpayan at mapanindigan yung pagmamahalan, kundi sana rin kanilang mapanindigan ang pangakong binigkas sa harapan ng Diyos sa altar. At pangalawa, ipagdasal din po natin ang ating mga sarili.
Ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ibinigay ni Moises ang kasulatan ng paghihiwalay dahil matigas ang kanilang mga ulo. Siguro ngayon, kung meron tayong pwedeng hingin para sa ating mga sarili, hingin natin yung biyayang, huwag matigas din ang ulo natin. Sa isang taong matigas ang ulo, hindi lamang napapahamak. Ang isang taong matigas ang ulo, sumisira ng ugnayan sa pamayanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ipagdasal natin ang ating bawat pamilya at tahanan dito sa atin sa Peña Francia, nang sa gayon, sila'y maging totoong larawan at halimbawa ng pagkakaroon ng mabuting kalooban upang papurihan ng Diyos at maging maayos ang ating ugnayan. At pangalawa, ipagdasal po natin ang ating mga sarili. Nang sa gayon, sa pagkakaroon ng malinis na puso at kalooban, hindi lamang natin tutuparin ng batas, kundi sa ating pagtupad sa batas, papupurihan natin ang ating poong may kapal. Amen.